Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanaan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada nang naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Runyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM, kakampi sa partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Broadcast on air online. Barang ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Uyan ang mga bareta, sa Senado Nasyonal. Pinapasimbag na kang Korte Suprema ng Pilipinas ang Senado manungkod sa petisyon na naghahagad na tulos unan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sigun kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Suteng, nagibarikas ang saydang pag-aksyon sa petisyon huliban sa national concern. May poder subot ang Korte Suprema ng Pilipinas na makilabot sa petisyon katakod sa impeachment. Dinulitan kaparaman sa Konstitusyon ng Pilipinas na pwede nang determinaran ang anumang petisyon dawa sa nasagak ang gobyerno. Naghali ini sa in-bank resolution kang Supreme Court. Inawan 10 aldaw ang kang Korte Suprema Senado para magkomento sa isinangat na petisyon. Sa katakod na bareta mga tugang, hinagad bang kasarong grupo ka mga abogado sa Korte Suprema na ipapundo ang impeachment complaint na isinangat labang kay Vice President Sara Duterte. Napagaraman na nagsagat ng 114 impay ng petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court sinda Attorney Israelito Torion na nagtitindog na legal counsel ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, Attorney Martin Delgra III, dating pabayukan Land Transportation Franchising Regulatory Board, Attorney James Reserva, Attorney Hilary Olga Reserva, abogado kan Socorro Bayanihan Services Incorporated, leader na si J. Renz Kilario. Sa sinabitang petisyon, kan mga abogado, mapaluwas ang Korte Suprema ng temporary restraining order taganing bagaton ang Senado sa pagkukursyon ng impeachment trial. Agad pa rin na sa Supreme Court ibasura o deklarang null and void ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente huli sa pagiging debiktibo kani. Sa iba pang detalles kay mga baretang undan sa Senado Nasyonal, kumpiyansa mga kandidato kang alyansa para sa bagong Pilipinas na makukuha ang 12-0 sa Metro Manila uli sa suporta ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iatinawan doon ni senatorial candidate asin dating senador Manny Pacquiao. Sinabi ni Pacquiao na suportado sila ka Presidente sa mga programa kang alyansa para talaga sa mga nagtitirios na mga namanuan na Pilipino asin magkaiguan ng trabaho o hanap buhay ang kada pamilyang Pilipino. Kan 2022 elections, gubernador si Marcos sa gabos na 16 na syudad asin sa munisipyo duman sa Metro Manila. Mientras tanto sa habiwan ni dating Senador Fan Piliping Lacson, nakulang tabang sa sinang pagampanya ang pagkatindir ni Presidente Marcos sa sendang darakulang campaign rallies. Enot sa Lawag City sa Ilocos Norte na sinundan sa Iloilo City, asing karatalikod na Sabado duman sa Carmen, Davao del Norte. Nagparawas na ning subpina ang House Tri Committee laban sa vloggers asin mga social media influencer naliwat nag-atindir sa pagdangog kasugma maparapit sa namamayagpag na fake news asin misinformation lalo na sa social media. Kadaglan sa social media influencers dalayan ng pinaluwasan ng show cause order ang nagpadrag giraray ning o pigpadrang giraray ning surat kang komite.
Asin na ginibong rason ang pinjente nindang petition for certiorari duman sa Korte Suprema ng Pilipinas. Balinig din si Atty. Tracy Cruz Angeles, Criseta Laureta Chu, Sas Ragando Sason, Mark Anthony Lopez, Lorraine Marie Badoy Partosa, Jeffrey Almendras Celis, Dr. Richard Mata, Itel Pineda Garcia, Elizabeth Joy Cruz, Aaron Peña, si Mary Jane Reyes. Sinabit man ni Congressman Joseph Esteban Paduano na pinag-aadalan naman kan Legal Department, kan Tri-Committee, ang pagasangat ng disbarment case laban kay Atty. Angeles huli sa power o trung pagbalga kani sa legal ethics. Balansa ng investigasyon ang Department of Agriculture sa naresibing reklamo na igwang mga bukbuk na nahiling sa bagas na pinababakal sa Kaliwa Markets duman sa Quezon City. Sigun ki DA spokesperson Ardel de Mesa, sa ilang hiling na maray kung ang ipinabakal na bagas sa Morphe Market sa Quezon City nag-agi sa maigot na pagbubusisi. Tinawandong kanina nasa mitang insidente, may consider na isolated case na ulit inisarama ng insidenteng sa ilang naresibi. Nasisiguro niya na ang bagas nagikan sa mga bodega ka National Food Authority na sa magayon na kalidad na kondisyon bago ini ipabakal sa maribang merkado sa Pilipinas. Kakampi Network News. Alas 5:14 ang oras niya tungudan. Mientras tanto, nagtaon ng reaksyon si Senador Raffy Tulfo dapit sa akusasyon na sina magturugang na sina veteran broadcaster Ben Tulfo, pati naman si Congressman Erwin Tulfo, mga political dynasty. Patandaan pareho nagsangat ding certificate of candidacy sa pagkasenador ang Tulfo Brothers kanang 2 na Oktubre sa The Manila Hotel Tent City para sa 2025 national and local elections. Sa sarong programa, ipinahayag na ipinapabaya na sana ni Senador Raffy Tulfo ang desisyon sa mga tao manungod sa pagkandidato kan sayan na mga tugang. Dagdag niya, kung habo sa sayo mga tugang, na iniiboto. Alagad kung gusto, asin sa hiling makakapag-sirbi nintultol, dapat mambutuhan. Sa presente, sinangatan ng disqualification case na Irwin asin Ben, paging at tulupang kapamilya kan Tulfo clan, may koneksyon sa papabuton na eleksyon. Personal asin mayong bendisyon. Alis sa Palasyo Malacanang ang gribong pagkasangat ng reklamo kang Criminal Investigation and Detection Group laban kinating Presidente Rodrigo Duterte. Sa gribong press briefing, ipinahayag ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III na nag-akto sinda sa sariling kakayahan pasado sa ilang puder. Sa gribong pagsangat ng kaso laban sa dating Presidente ng Pilipinas, paliwanag ni Torre na wala nga na ikinukonsider ka nagkataran na subalang. Ang ipinahayag ni dating Presidente Duterte sa gibuan na pagganan sa 15 senador, posible kayang maingganyan ini o makaingganyan ini negatibong aksyon halis sa saya mga taga-suporta. Mientras tanto, sinabi man ni Torre na dapat mapanimbag si Duterte sa saya mga sinasabi asin na ginibong ehemplo ni ang war on drugs kung saan kadakol ang nagadan asin sinabi ni Duterte na siya ang malinimbag. Pero sa huli, nawalat ang kaso laban sa mga pulis na imbuelto. 16 minutos po mga tuga, makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Ang tabianan po at yan ang mga bareta magkakaroon sa mga pag-iriba yato sa luwas. Sa iba pang detalles ng mga bareta dyan sa lado nasyonal, itinutulod ni Surigao del Norte Congressman Robert A. Barbers ang purpwesto na pakuanon ng congressional franchise ang mga social media platform na nag-ooperate sa Pilipinas. Sinabi ni Barbers na ang pagkuha ng requirement masiguro na igwang nababagay na regulasyon para sa mga social media platform sa tahukan na pagkuriyat ng fake news online. Sa paghapot ni Barbers, ipinahayag kang representante kang YouTube na si Atty. Ibes Gonzales na nagbabayad ang sa ilang kumpanya ng buwis sa Bureau of Internal Revenue. Kakaputan man kung nagkaganansya ang online platform sa advertisement, ipinahayag ni Gonzales na
Google LLC o YouTube Parent Company ang nakikinabang digdi. Mientras tanto, matugang sa iba pang mga balita natin kung dyan sa lado nasyonal. Sa iba pang mga balita natin kung dyan sa lado nasyonal Pabangiraray, dinadagdagan na kang Philippine Health Insurance Corporation ang benepisyo para sa mga maoperar ng katarata, magpun sa pagtanggal ng katarata sagod sa pagbubugtak ng lente sa mata o ang pagbugtak ng intraocular lens o IOL. Pagkali sa 16,000 pesos kada mata na coverage para sa mga gurang o aki. Ibinugtak na sa 20,200 pesos ang pinakahababa epektibo Enero 30 pasado sa PhilHealth Circular Number 2025-0001. Lubinang kauman ini. Naglangkaw ini depende sa umalangkaw pa ini depende sa lente nga gamiton asin sa operasyon na gibuon. Kung standard na lente ang gagamiton o ang inapod na monofocal IOL, 28,300 pesos ang coverage kada sarong mata. Kung premium na lente ang gagamiton na para sa mga may astigmatism, 43,800 pesos ang coverage sa kada sarong mata. Kung multifocal IOL na lente ang gagamiton, pwede magamit sa pagbasa, asin pang harayuan, kantidad 66,900 pesos ang kada mata na coverage kini. Asin kung multifocal IOL man gagamiton para sa mga may astigmatism, ang coverage, kantidad 80,900 pesos para sa tuong mata. Kung aki ang pasyente, abuton sa 135,000 pesos ang coverage para sa sarong mata. Depende sa kaso. Mientras tanto, matugang oras yata kung dyan, tigwara kita ang alas 5:20 din pag-aga. Harap na nato dyan ito laog ang mga report, mag-alas sa mga pagriban dyan sa luwas. Sa iba pa mga bareta dyan kung dyan, bareta pa mag-aral sa Senado Nacional, tinawando ni Senador Ivy Marcos na dapat rikasang ka Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ini sa ibungkan ipinadarang surat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Chis Escudero na aksyonan tulos ang articles of impeachment laban kay Duterte. Sigun kay Senadora Marcos, dahil man masabing urgent ang impeachment case, ulit na 2 taon niyang dadangog ang manong digdi asin inabot pan 2 bulan bago natapos kang Kamara ang pagdiskutir sa impeachment complaint na hinalimpig daras Senado sa huring aldaw kan sesyon. Ibinahay kan Senadora na pag-online ninda mga Senador na pagkatapos na sarakan na State of the Nation Address o SONA o sa enot na aldaw kan sesyon kan 20th Congress sa Hulyo, aaksyonan ang sinampit ng impeachment case laban kay Duterte. Gusto man Senadora Amy Marcos na makipagdebate kay Pimentel asin Escudero dapit sa surat urog na. Dahil yan mahiling ang rason para idalion. Sinda mga Senador na punan tulos ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Nagtutubod pa ang Senadora na dahil makatabang kung ngunyan gigibon ang impeachment trial, lalo na pasiribot ang mga Senador sa pangampanya para sa padangadang na eleksyon. Kakampi Network News. Alas 5:21 ang oras natin ngunyan sa mga bareta magalis sa mga pagriba sa luwas. Team 1 San Fernando nakapagpalao asin palagos pang nagtatao ning libreng bulong alis sa Cafuerte para tangal halik kay Mike Rabito. Mike. Ipinagpahayag ni Municipal Councilor Tinda Nabar ang napapalaban na como alkalde kan Badua di San Fernando, Camarines Sur na kan umidaging bulan ni Enero nakapagtaon na sinda asin nakapaglibot na sa 22 na barangay kan San Fernando kan mga libreng bulong gikan sa Cafuerte na pinagsugo mismo ni Governor Luigi Villaferte asin ni 2nd District Congressman Elray Villaferte. Ngunyan sumot na bulan na Pebrero nasambit na pagpanaonin mga bulong ang gigibuhon pa sa 22 na barangay kan sa Indang, Banwaan. Nagpunta sila po
distribution sa 22 na barangay. Na kung saan po nagtaon na good for 2 months. Pero ngunyan pong February, another round giraray po para sa 22 na barangay. So we have sufficient medicines po sa mga nangangaipo, lalong-lalo na po minsan talagang nagkukulang-kulang man pampakal ng bulong. Parte kan naging mga pahayag ni Municipal Councilor Tindanabar kanini anak makaulay kan kakampyung patrol dapit sa pinagigibong medical o medicine distribution sa saindang Banuaan. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network. Apisar kan labo-labong hiring asin promotion pirang opisina kan lokal na gobyerno kadaga mayong full-fledged Department Head. Balita halik kay Baiko Garcia. Apisar na nakakaigwaning mas hiring as in promotion sa mga bakanting posisyon sa lokal na gobyerno kan syudad Canaga, igwa pa man giraray ng mga opisina na mayo pang full-fledged na department heads. Kinumpirma ni City Administrator Lito del Rosario na ang sa tuwing inquiry manugudigli na notaran kaya ng ibang opisina mayo ning namamayo kung igwa man o ay sisa naman. Ang mga opisinang mayo pang department head, iyang City Budget Office, City Enro, City Veterinary, City Agriculturist, City Engineers Office. Ang mga bako pang full-fledged na opisina, kan Youth Development Office, Senior Citizen Affairs, ESO Investment and Promotion Office, as in City Disaster Risk Reduction and Management Office, iyo ang mga under Office of the Mayor. Sinabi ni Del Rosario na ang mga nasabit na opisina kay puwan pang magbukas ng bakanting plantilla position for department head. Ilalaag si mga mamit kang requirement sa kada opisina dangan maagi sa concurrence kan sangguna panglungsod. Sa ngunyan, makikipagtabangan ang sindang opisina sa HR department asin magkakapirang opisina paman ang pinalamanana ni assistant department heads. Ang sindang prioridad iyuda ang ma-full-pledge ang gabos sa departamento nga rig maging compliant sa United Civil Service Commission na magkigwa ng Prime HRM Certification hali sa nasyonal na komisyon. Dagdag na barata sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Alas 5:25 ang oras ngunyan. Mapuna ang National Food Authority sa pagbariwas din duwang bulan na rice tax sa mga lokal na gobyerno puno daw Marte o Miyerkules bilang partikan food security emergency. Sigun ki NFA Administrator Larry Lacson, kabali sa mga enot na lokal na gobyerno makakaresibi ning stock iyo ang San Juan, Valenzuela, Nabutas, asin Camarines Sur. Ipamabakal ka ng NFA ang bagas sa mga lokal na gobyerno sa kantidad na 33 pesos kada kilo. Asin pwedeng ipabakal man ka lokal na gobyerno asin iba pag ahensya kang gobyerno sa kantidad 35 pesos ang kada kilo sa mga parbakal. Matandaan idineklara kan Department of Agriculture and Food Security Emergency sa bagas kalang nalikod na Pebrero 3 uliman sa bakong ordinaryong paglangkaw sa presyo kani sa mga merkado. Mientras tanto matugang bigyan ng Sherman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nagtugot na mga pork producer, trader as in retailer na ripasuhon sa indang cost structure sa kamautan na maibaba ang presyo kang karning urig sa mga merkado. Ang payag ni Laurel ginibo matapos ang consultative meeting sa mga leader kang hog industry sa Pilipinas. Sinambit ni Laurel na ang mga retailer na mismo kang urig ang nagsabing kay po rin nang ibaba ang presyo ulita nagbabagsak na ang sa indang ganansya. Nakula subot ang diferensya kang presyo kang imported frozen pork na mabakal sa kantidad 250 pesos kada kilo sa mga grocery kumpara sa local pork na abot sa 400 pesos ang kada kilo. Nakiulay man ang grupo kan Sinag na dahil na muna ipautob ang maximum suggested retail price ulita sila na mismo ang magibo ng paagi para maihuros ang presyo kang karning urig sa Pilipinas. Sa iba pang mga barata niya tugunan, kinumpirmar kan Department of Education na nagkugulo sila sa daning investigasyon sa 12 pribadong eskwelahan may koneksyon sa aligasyon na may mga ghost students na sumot na karesibining senior high school voucher program. Sa pahayag ni Deputy Secretary Sani Angara, ipinahayag na dahil niya tutugutan ang misuse of public funds. Dagdag niya pa,
Ang investigasyon magkakaligong lakdang tagaling mahanap ang katotohan asin mapanimbaga mga responsable. Katakod gani, nakataraan man tanggalan kan DepEd nin Senior High School Voucher Program accreditations ang mga eskulahan na mapatunayan na igwang ghost student. Sa presente, pinag-alala na subot kang hensya ang administrative pati naman criminal sanction na pwedeng isangat sa mga embultong personalidad na dinuli sa nasambit ng na-discovering kaso. Sa iba pang detalhes ka mga baratan dyan tungkol yan, inako kang Bureau of Internal Revenue BIR na dahil kanina momonitor na babantayan kung nagabayad ba ng kading tamang buwis ang social media personalities na nagaganansya halis sa content sa digital platforms. Iyam na ibulgar sa ikalawang pagdagog ang Tri-Committee duman sa Kamara, paparapit sa issue kang fake news pati naman disinformation. Sigun kay Atty. Tobias Arcilla na nakabasa sa naman sinda sa voluntary declaration kan social media personalities kan sa dang income na nagahali sa content. Ang ginigibo sumot ng BIR random audit investigation patungkol na sa mga individual na konsideradong high risk. Paliwanag pa ni Arcilla, nagpapasara naman sa cross-check ang idineklara kan mga vloggers sa halis sa foreign tax jurisdiction kung saan sinda igwang eksistidong treaties o kasunduan. Abinado man ng opisyal na sa presenting tax laws dahil na pwedeng basta na sana imbisigaran ang taxpayers. Nagutubod man si House Deputy Minority Leader Franz Castro na may mga butas ang lay na dapat masimbaga na dapat nagahalat ang BIR ng voluntary declaration. Kasunod kani, ipinapasubitin ni Acting Chairman Romeo Acop sa BIR ang datos kung pirang social media influencers ang nasingil na nin buwis. Bilyon yan eh. Bahalang kaugrari ang singil sa passenger pati naman cargo fuel surcharge. Ini kasunod kang anunsyo kang Civil Aeronautic Boards kung saan liwat ibinalik sa level 5 ang fuel surcharge rate epektibo ngunyan na Marso. Sa ranom kang level 5 rate, tinutugutan ng mga airline company na magsigiling fuel surcharge na nasa 150 sa good 500 pesos para sa domestic flights as in halos 500 pesos sa good 3,700 pesos man para sa mga international flights na yuan idadagdag sa airline tickets pasado sa fare o pamasahe ka mga pasayeros. Kalit na likod na Oktubre taong 2024, ibinaba sa level 4 ang fuel surcharge rate, pagkali sa level 5, ulit na mantrido sa level 4 ang fuel surcharge, kaya payo halos naging pagiro sa presyo kang papasahe sa aeroplano sa nakalis na 5 bulan. Oras ko niyan, alas 5:30 ng pag-aaga. Nagandapin ka mo sa mga baleta sa Kakampi Network News. Aldaw kitang Biyerkules na kunyan, 19 na po kang bulan ng Pebrero taon 2025. Good morning sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. Kay Mary Jane Mendoza, sa story mga regular na parantabay, sinda Luis Rivera San Jose Jr., kang Kabaligan, Camarines Sur. Good morning man kay Madam Teresita o Teresa Monteselio Guntang, kang Gaensa. Pati naman kay Maxima Oliver. Asin sa mga nakantabi sa mo on air sa 99.9 WEBFM Camsur, dyan sa Ringgonada, Marinaga, Posendo. Sa mga taga-partido nakantabi sa 99.3 KM Kakampi Partido. Asin man sa mga taga-Naga City, nakatuto ko dyan sa 91.9 BBSFM. Good morning! Kapi-kapi na muna kita. And at yan, magsiribot na, ulit na may mga laog sa eskwela, sa trabaho, para kita makaiwas sa perminas ng matraffic na mga tinampo digdi sa Laogan, Siyudad Dinaga. Babalik kami sa iba pang mga bareta. At yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Studio. Ay, siyara ka mo ta iringgard mi sa lawas, inaapo na minata. Lagay ko ang problema rin sa buyang ginakamugtagan mo yan. Si apod ka to, Ivan, si binubugta ka ng ako yan, kandado, nagbalik naman sa nalak kami. Dahil kami nakakalwas niya Ivan lagi sa opisina. Siguro niya turok. Kaya ipinaagi may kasubago digi sa samuyang konsol ang pagkapod sa gwardiya malangon yan ta
Dahil pa kami pig-responder sa samuyang kinakamugtagan na opisina ni Ivan Bulawan. Anyway, balik kita sa mga bareta mga tugang. Pigkusyon ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang presensya kanako na Chinese Coast Guard vessel sa Ayungin Shoals. Asin sinabing pinakaharin ini sa teritoryo ng Pilipinas sa ginibong Morning Security Conference sa Germany kada trikod na weekend. Sa si Secretary Manalo sa nagtukaw na panelist sa salong roundtable discussion na may temang Making Waves, Maritime Tensions in the Indo-Pacific. Pinag-urulayan man ka mga leader ka asin policy maker ano sa mga nasyon ang Advanced Regional Security and Multilateral Cooperation. Pati naman ang maritime tension sa pagultaran ng Pilipinas asin na nasyon ka na China. Ginanok pa man si Secretary Manalo ang mga nasyon na sundon ang international law asin hiurot ang sarili ng lay o interpretasyon. Mientras tanto, Pilipinas bukas man sa dialogo asin konsultasyon asin maturinong sincero sa maturinong na pagkakasundo sa mga diringkilan sa riyon. Mientras tanto, mga tugang, nangapunan ang Office of the Solicitor General sa Kongreso na ipasar na ang proposed lay na maparikas sa pagkansilar kan peking birth certificates ka mga dayuhan asin ang kumpiskasyon ka mga pagurugaring na illegal rin ang nakuha. Sigun kay Solicitor General Mirando Guevara, sinugo na kang Kongreso ang OSG na kansilaron ang mga peking dokumento asing kumpiskaron ang mga pagurugaring kasunod kang investigasyon kang Quad Committee kang House of Representatives na managod sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Alagad, inako ni Guevara, matrabaho asin magastos ang proseso kung magi sa korte. Patanid niya, oras na kuha nila ang Filipino citizenship, pwede sila magdalagan sa eleksyon asin makabakal ng pribadong pagurugaring. Inanong niya pa man ang Kongreso, ipasar tulos ang salong special na lay na matutok sa civil forfeiture o ang pagkumpiskar ka mga pagurugaring na illegal na nakuha ka mga dayuhan. Sa presente, ginagamit subot kang Office of the Solicitor General ang Anti-Money Laundering Act para sa mga nasabit ng klaseng kaso. Alas 5:45 ng pag-aga. Mientras tanto, nagsayuma si Congressman asin Senatoriable Erwin Tulfo na magtaon ng komento dapit sa isinangat na disqualification case laban sa SAIA sa issue kang political dynasty asin citizenship. Sa press conference kang Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa ilang campaign rally sa Pasay City, sinabi ni Tulfo na dahil niya pa na-resibi ang kopya ng petisyon na isinangat sa Commission on Elections, kaya dahil siya makapagtaon ng komento. Sigun saya, naharaman niya na may disqualification case kan sabiyon inimismo kan sayang barbero mientras na nagpapabulog. Ilawan doon, mayo pang lay na nagsasabi kung ano ang political dynasty asin mayo subot lay na nagbabawal ligdim. Dawa na nga may mga propostong lay na naisangat dapit sa political dynasty dahil man ini nag-aabante asin na diskutir pa. In kaso subot igwang lay na isasangat dapit sa political dynasty, preparado si Tulfo na suporta na nini. Apora ki Tulfo, sentro man ka disqualification case, sinda senatorial aspirant Ben Tulfo. Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Congressman Rap Wendell Tulfo, pati naman si Turismo Party List First nominee Wanda Tulfo Teo. Mientras tanto, sinabi ka dati senador, asin senatorial aspirant na si Ping Lacson na kadtupaman, igwa na ining isirangat na propesto laban sa political dynasty, alagad dahil maragabante. In kaso swertehon, liwat sa Senado, sa giraray isasangat, ini tagani magkaigwa ng linaw kung paano maikonsiderar asin paano maipagabawal ang political dynasty sa Pilipinas. Ayaw man maraot sa political dynasty. Ano? No tao nagdidesisyon. Ano? Pag mga magkaparamilya, may surumpay tubo, may continuity ang mga proyekto. Ano? O tantaka mo example. Kansiligasyon ng Mayor Candaga, si mga pinunan na ligasyan ni Robredo, pinabarayaan. Ano? Pinabarayaan. Si Pacol Sports Complex, si Coliseum, dahil Robredo. Ano? Pero kung Robredo man sinagtuko mayor, ipapadagos yan. Ano? Mga bagong pangarad, nagbubugtak man sa liring kweninda. Apot gani ligasiya. Ano? Iyan ang maindata sa bako magkapamilya. Pero kung magkapamilya, may continuity, saka
siguradong tunay mahatuding serbisyo. Oras yato kanya matugang alas 5:47 ng pag-aaga. Balikan tayo mga bareta mag-alis sa mga pagriban yato sa luwas Student Government Federation sa Camarines Sur. Nagpaliwanag sa subot kapabayaan kan gilibong Mr. and Mrs. O Mr. and Miss Palaro. Bareta halikin Baiko Garcia. Baiko. Nagpalawas ning opisyal na pahayag ang Camarines Sur Division Federated Supreme Student Learner Government kan sa indang lado manugod sa akusasyong kapabayanda kan mangyari ang Mr. and Miss Palarong Kamsur 2025. Nangyari ini karagtalikod na Luwebes sa CBSUA LRV Social Hall sa Pili Camarines Sur kung saan binatikos ka mga estudyante ang organizers kang aktibidad kan masudal daw sa naging maating kamugtakan kang venue matapos ang nasabit na pageant. Sa pagi kang Facebook post, nilinaw kang federasyon kan mga leader estudyante sa Kamsur na nagkagwaning restoration matapos ang event. Naglimpya sa mga ti, pinakaray ka mga organizer sa mga tukawan, agad ang final cleaning nasa manamiento na da kang CBSUA. Sa Facebook post man ni April Motos, ang Program Development Officer kan DepEd Kamsur Division na daw nga ni Siring aakuon kan sa idang youth formation asin event organizers ang mga nangyaring feedback asin makikipagtabangan sa gabos na lado nga rig maayos ang protocol sa mga masunod pang events lalo na pagabot sa paglinig. Iniwanda para dahil maulit ang siring na insidente na nagdaraning kariribungan asin negatibong reaksyon sa nag-organize kang pageant. Aakuon kang Secondary SSG Federation asin man kan DepEd ang sa indang pagkakasala o kakulangan kapapabayaan ulita pinapaurog nindang accountability asin respeto sa gabos asin nangako na day na mautro ang nangyaring insidente. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. So Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Mientras tanto, alkalde kan Pamplona Camarines Sur sa proper venue na masimbag sa mga pakaraot laban sa inda. Bareta halikin Mike Rabito. Mike. Ngunyan na sumuot na uso ang mga pakaraot o ang pagpapaluwas din mga fake news sa mga iba-ibang platform arog ka na social media maging ang ibang mga interview sa media kung sa nagiging biktima minsan iyo ang Team 1 na Pamplona sa pamamayo ni Architect Mayor Dennis Imperial ipinag-saysay kanasambit ng alkalde na siya anday nagpapatol sa mga siring ng mga pakaraot sa Inda asin ang mga ipigadadaklag sa indang mga akusasyon ang nasubot sinisimbag niya sa proper forum kung saan sa mga barangay dumanya direkta nga ipigabubuyagyag sa mga residents kan Pamplona kung ano ang sa indang mga programa asin kung ano ang tunay na nangyayari sa indang banwaan. Ang sabi ko na lang hindi sa tao sa muya dito sa Pamplona, sisimbagan ko yan sa proper forum or proper venue and sinisimbag ko ang mga issue direkta sa tao. Kaya pag-iikot mo sa barangay, pag may mga okasyon, yan, pag may mga barangay assembly, so dyan may naman nakukuha si pagkakataon para mapaliwanag duman sa mga tao na parte kan naging mga pahayag ni Architect Mayor Dennis Imperial kanini ang mahapot kan kakampi patrol dapit sa mga fake news na pinagpapaluwas kan sa indang mga kalaban sa politika diyan sa banwaan ni Pamplona Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:51 po nin pagka-morning. Parigan tadi bapan details ke mga bareta ko dyan sa Radyo Nasional, piglan saranakan Department of Social Welfare and Development ang pamilya sa bagong Pilipinas model kasabay kan ika-74 anibersaryo kang ahensya kasugma. Sigun ki DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang programa ini mataw ding dagos-dagos na suporta sa mga pamilya sa kada parte kasi ng buhay. Kasabay kani ipinaluwas naman ang pamilya sa bagong Pilipinas sa kompendinyum lasarong libro na may tulong parte mapanapit sa programa sa serbisyo kan DSWD para sa mga pamilyang nangangaipo. Erot kani ang bagong pamilyang Pilipino nagtaw ning intervensyon sa pagupon kan sa pamilya kabali ang suporta para sa mga bagong kasal. Ikadua, ang bumabangon sa gitna ng mga hamon na nakatutok man sa pagkataon ng Social Protection Program para sa mga pamilya nakakamati ng pagpulbar sa buhay. Kabali din ang pagbisto sa marumibang istruktura kang pamilya arog kang single parent, families, same-sex parent families, blended families, patilaman adopted
o foster families. Ikahuri ang maunlad at matatag na pamilya na pinakusog ang kada pamilya sa paagiban kang skills training, employment assistance as in financial literacy programs para maging epektibo ang pamamahala sa saindang yaman pati naman kabuhayan. Nasa panic mode as in desperado na subot ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos na magsaangat ng petisyon sa Korte Suprema para hagadon ang pista laban digdi sa impeachment court ng Senado. Ang impeachment sa prosesong politika as in bakong hudikatura na nakaparaman sa Konstitusyon ng Pilipinas. Sigun digdi, party kan delin tactics kang kampo kang Vice Presidente ang pagkasagat ng mga petisyon para bagaton ang gibo na impeachment trial, sabi ka mga obserbador. Saraw sa mga prioridad ka mga senador na kandidato kan administrasyon na alyansa para sa Bagong Pilipinas ang paglaban sa kriminalidad sa Pilipinas, partikularmente sa Metro Manila, na silang tinawan doon sa saydang kick-off campaign sa Pasig City kasubang Martes para sa midterm election. Sigun kinating Senate President Tito Soto, saraw sa nahiling niyang solusyon ang pagkasarong puwersa ka mga ahensya kan Department kan Dangerous Drug Board asin kan Philippine Drug Enforcement Agency sa paglaban sa mga krimen na may pag-aaram sa illegal na droga. Sabi ni Soto, gusto niyang apodon ang ahensya na Presidential Drug Enforcement Authority na igwang mga bureau o departamento na matutok sa enforcement, prosecution, baging sa enforcement asin rehabilitation. Mientras tanto, ipinahayagman ni Abby Binay, gusto niyang tapikon ang mga barangay official para mag-serving frontliner para labanan ang paglakop kan droga asin mga kriminalidad nakasabay kani. Pagpakusugman kan criminal justice system asin pagabalik kan death penalty ang hurot ni Senador Francis Tolentino. Mientras tantong si dating PNP Chief asin dating Senador Pampilo Ping nagsabing kakulangan sa implementasyong ka mga eksistidong lay ang problema kaya din nagbaba ang krimen sa Pilipinas. Kabali sa 12-member senatorial slate kang administrasyon, kang alyansa, sina Revilla, Cayetano, Marcos, Lapid, Pacquiao, Tulfo, pati naman si Camille Villar. Kakampi Network News. 5 minutos sa lamang tugan. Test magabot ang oras na alas 6 ni na pag-aaga. Nagantabi ka mo sa mga bareta sa Kakampi Network News. Mientras tanto, nagtalaran ng oral argument ang Korte Suprema ng Pilipinas may koneksyon sa mga petisyon na nag-question sa General Appropriations Act of Fiscal Year 2025, pati naman sa Maharlika Investment Fund of 2023. Ipinahayag ni Supreme Court spokesperson Atty. Camille Teng. Gigibura sa Abril 1 ang oral arguments sa petisyon ay sinangat ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na naghahagad na ideklarang unconstitutional ang national budget. Gigibura man ang oral argument sa Imbang Session Hall sa Supreme Court Baguio Compound. Kabaliman sa mga petitioners, sinda Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab, Rogelio Mendoza, Benito Cheng Jr., Renemberto Villanueva, Roselier de la Peña, Santos, Katubay, asin si Dominic Solis. Katakot ini sa sumot irregularidad sa blank item sa Bicameral Conference Committee report. Mientras tanto, ang oral argument man para sa petisyon na naghahagad na ibasura ang MIF uli sa pagiging Balgasalay, gigibun man sa Abril 22 sa Imbang Session Hall duman sa Baguio City. Nagdesisyon man ng Supreme Court na ibali bilang third-party respondents ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Bank of the Philippines, pati naman Development Bank of the Philippines. Sinugod man kang Korte Suprema amang ini na magsaangat ng komento sa laog ng 10 aldaw. Kakampi Network News. Alas 5:57, iguaras na kita 3 minutos patugan, test alas 6 din pag-aga. Mientras tanto, naandal ang Philippine Association of Private Telecommunications Companies sa konektadong Pinoy Bill. Tinawan doon na maapiktaran kani ang sanalit na telecommunications companies asin inapod ining anti-Filipino.
Ipinahayag na day kinukonsiderar kan mga legislador ang negatibong epekto sa pagtugot sa anong mga foreign telco na magbugtak digdi sa Pilipinas. Nalarmahan man ang grupo matapos aprobahan ka Senado sa ikatulasin huling pagbasa ang sinambit ng bill matapos ining sertipikaran urgent ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipinahayag ni Senador Alan Peter Cayetano may padrino kang Senate Bill number 2699 na ang konektadong Pinoy Bill may katuyan mapakaray ang akses sa marikas asin abot kayang kantidad ng internet sa enterong Pilipinas asin pagtanggal sa pangaipo para sa legislative franchises, pagtulod kan infrastructure sharing sa telecom companies asin pag-administra sa lokasyon asin paggamit kang radio spectrums. Ang PAPTELCO sarong organisasyon kang independent telecommunications companies na nagtataon ng connectivity sa mga puwarang lugar. Enot naman sinabi kang research firm na Stratbase na ang bill ang pwedeng mabugtak sa peligro. Mientras tanto sa mga huring bareta niya tungkol dyan mga tugam, bareta panggirari sa Lado Nacional. Nangapunan man si Senador Coco Pimentel kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na turos ng pirmang kani ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Tinawan doon ni Pimentel na halinang dapat matawan ng benepisyo ang mga BHW o ang mga frontline health volunteers ng Pilipinas. Sinarum ka na sa bitang propresto katayuan i-professionalize ang mga BHW sa pagiban kapag ito sa indaning patas na kompensasyon, access sa training, asin pagkakabali sa plantilla posisyon sa gobyerno. Sa ngunyan, naratipikara na kan duwang sanga kang Kongreso ang Bicameral Conference Committee report kan na proprestong lay. Tinawan doon ni Pimentel na nag-agi sa magkakaligong pag-aadal kan Senado ang propresto urog na sa aspeto ng pundo. Kinakalkulan na sa 400,000 na BHW sa enterong Pilipinas ang mga kinabang in kaso maging lay. Ngunyan, pirma na sa nakang Presidente ng Pilipinas ang kaipuan tanganin dagos ng maging lay na kinawang senador na bayo na maging abala o dai ni mabibito. Sa mga ultimong bareta kung dyan matugang, mga bareta pa manggirari sa Lado Nacional. Bigano siya kang Commission on Elections ang pagpuna sa mabot na Marso a 10 kang pre-voting enrollment para sa mga overseas Filipino na magamit ng internet voting sa maabot na Mayo 2 na midterm elections. Sigun kay Comelec kay Buwan, magparehistro sa overseas voting and counting system. Ang mga botanting nasa Philippine Post na nagagamit ng internet voting, ang enrollment madurar sundong Mayo a 7 ngayon na taon. Inabiso ang mga botante na magamit ng salin ng internet-capable device para sa pagpaparehistro as inaramon ang schedule kan mobile free voting enrollment sa Senang Philippine Post. Magkakagawa ng voting queues sa mga Philippine Post sa panahon kang overseas voting. Oras matrayum po ang enrollment, pwede magboto online ang botante on Abril 13 sundong Mayo a 12 alas 7 nin pagkabanggi. Oras ko yung matugang, 1 minuto magalampas ang alas 6 nin pag-aaga. Ultimong bareta ko dyan sa Lado Nacional. Bago lang ang Commission on Election Checkpoint ang tutukan ka mga polis kundi baging ang vote buying pati naman vote selling. Iniyan kasuguan ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil bilang parte ng preparasyon sa panagadang na eleksyon sa Mayo ngunyan na taon. Sigun kay Marbil, ang vote buying asin vote selling pasado sa kampanya, sinaram kang kontra bigay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siguruhon ang sarong balinig, sincero asin patas na eleksyon. Ipinahig ni Marbil, ipiglansar na kan Committee on Kontra Bigay kang Commission on Elections, tinatawan ng poder ang PNP, Armed Forces of the Philippines, pati naman National Bureau of Investigation na magkondusil ng surveillance, mag-validate ng mga report, asin turos na mag-aksyon laban sa mga nagbabalga sa lekang eleksyon. Sinarom kang pinakusog na kontrabigay 2.0, istriktong babantayan ng mga hero na pwedeng maikusal na vote buying o vote selling arog kan pagbariwas ng kwarta, produkto o campaign materials tanganing ma-influensyahan ang boto ka mga namanawaan. Ani sa iman maladakop na nagigibo kani, pwedeng arestaron dawa mayong warrant of arrest. Kakampi
Network News. Kakampi Network News. Oras medyo matugang. 2 minutos pagkalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan, asin sa samoyang pagbabalik ang tabayanan, mga baretang halis sa mga kakamping radyo, tinipon kan DWEB-FM Kamsur sa Rinconada, mga bareta maghalis sa KM Kakampi dyan sa partido, asin maghalis sa BBS-FM sa Naga City. Naglilingan sa mga bareta sa Lunaan Tabayanan, on-air, online, ngunyan pong aldaw na Biyerkules, Pebrero 19, taon 2025, ini po ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Inuto niya ito mga bareta halis sa Rinconada area sa payakan DWEB-FM Kamsur. Nasa rin niya mo niya si Benny Dicena sa mga bareta. Benny! DWEB-FM Rinconada sa Kampibo Network News. Amalos yun sa detalyes kan mga barata halidig sa DWB Kamsuran radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa labi-labi udok sabot na nagpasalamat kasudma si Congressman mabalik na Gobernador kang probinsya ng Camarines Sur El Rey Villaferte sa mga taga-Banwaan na bato huli sa makasug na suporta kan mga ini pun kay ito sagod mo yan sa sendang pamilya kaibanan ang sa mga akin na si Governor Luigi Villaferte si Congressman Mix Villaferte. Ininaging pay ko sa ni Congressman Elry matapos na panginutan ninda ni Congressman Mix Villaferte kay Bantinwan Bato sa pagpanunin educational assistance sa mga resipyanteng mga estudyante sa Banwaan na ginibo sa covered court kan Barangay San Miguel, Bato, Camarines Sur. Tinawag doon kan kongresista na ninhuli sa siring habang buhay sindang igwaning utang na sa mga taga-Banwaan na Bato huli ta sigun sa saya kun Mayo ang mga taga-Bato Mayo sindang mag-arma sa sendan mga presenteng peso sa gobyerno. Ang suling natuwala, sigon sa kongresista, ibabalik ninda sa pagining tunay asin tol-tol na serbisyo. Mientras tanto, ipinahig pa kasudman ni Congressman Elroy na nasa 65% na ang patrabaho sa Governor Mariano Villaferte Community College sa Barangay San Ramon sa Banwaan na Bato. Sinabi kanina sa oras na matapos na nasabi ng Community College, bakusan ng libre ang pag-adal digdikon ni Angabos na ma-enroll. Tatawanin kandidat 10,000 pesos kada semester kang Kapitolyo Provincial bilang ayuda. Habang buhay kami, may utang na naman sa inyo. Kung mayo kami, totoo yan. Kaya habang bumiyaw kami, mas silbi kami, matabang kami. Dahil habang nagpapayaba kamo, nagtitiwala, ibabalik namin yan sa tunay na serbisyo. Tama din. Naininig mo yung mga yan sa video. Dadagdagan pa yan at ang magandang balita. 65% na harani ng mahaman. Ang college ng Villaferte ginigibo sa Barangay San Ramon. Alam ba nyo, pag natapos yan, hindi lang libre ang ma-enroll dyan. Magtawag ka mo, hindi lang libre. Pag nag-enroll ka mo dyan, hindi lang libre. Hindi lang libre. Pag nag-enroll ka mo dyan, lahat ng ma-enroll kada semester, lahat may ayudang 10,000. Parte ka mga naging paig kasudma ni Congressman mabalik na Gobernador kang probinsya ng Camarines Sur El Rey Villaferte. DWEB-FM Rinconada sa Kampibo Network News. Dagdagantaan bareta sa lado lokal, ayaw sa linya si Erwin del Castillo. Congressman El Rey Villaferte ang mabalik na gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, grabe ang pagpapadyos mabalos sa mga taga-Banwaan na baaw ninhuli sa sobrang init na pagsabat asin suporta pagtabang sa iya asin sa aki niyang si Congressman Mix Villaferte asin ipinamamati kan mga taga-Rinconada urog na sa Banwaan na baaw ang nayaon ang pagpapadangat sa saindang pamilya. Naging bisita kaya asin pinanginutan ni Congressman El Rey, kaibanan si Congressman Mix Villaferte ang pananaunin food assistance sa mga taga-Banwaan na baaw. Sa pusong na lidrato ni Mayor Jeff Besenio, mga nakaresibi kan food assistance program kan mag-aramang Villaferte, daiman napugulan magpaabot nin pasasalamat ninhuli sa mga programa ninda na labing na mamati kan mga taga-Rinconada lalo na sa Banwaan na baaw. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin del Castillo, Kakampi Mo. DWEB-FM Rinconada sa Kampibo Network News. Mientras tanto, dagdag pambareta sa lado lokal, igwang naging maray na bareta si Congressman Mix Villaferte sagat sa mga taga-Banwaan na Bato, partikular ang sa sinasabing big ticket na proyekto sa Banwaan. Kasudma sa giniwang pagtaunin educational assistance sa mga taga-Banwaan na Bato kay bansayang ama na mabalik na Gobernador kan Camarines Sur El Rey Villaferte,
Ipinahayag ni Congressman Mix Villaferte na aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. as in House Speaker Martin Romualdez ang kantidad na 1 bilyon de pesos na dagdag na fundo para sa boulevard sa Banwa Anabato. Sigun kay Congressman Mix Villaferte, sa ngunyan, sibot-sibot na ang patrabaho sa Bato Boulevard as in tinawang doon kani na doble ang katuyan kanasabi ng proyekto na sa Ingles, 2 birds in 1 stone. Buot sabihon, pera sa inimatabang sa pag-ibitar na magkaigo ng tubig baha sa itaas o sa ibaba asin sa itaas ang boulevard, pwedeng maprobinsyaran kan mga mapasyar sa nasabi ng lugar. Na ang big ticket project ko sa Bato, ang Bato Boulevard sa Nguan, sibot-sibot ang patrabaho. Ang gayon, 20 meters ang haba dahil ang programa kan DPWH 4-lane. Isipin ninyo, 2 birds, 1 stone. Anong ibig sabihin? Haharangan, dahil flood control yun, di ba? Haharangan ng tubig baha pag malakas ang ulan. Tapos sa taas, boulevard. Ang magandang balita, bilang congressman po ninyo, ngayong taon, pirmado na ni Pangulo, ni Speaker, additional 1 billion pesos fund para maubos na. Parte kang mga naging mensahe kasudma ni Congressman Mix Villaferte. Pagkatapos sa Banwa Anabato, ang magama nagtuyo sa Banwa Ananabwa asin mula para sa panagos na pagtaon ng mga asistensya sa manlainan sektor digdi sa Rinconada area. DWEBFF Rinconada sa Kampibo Network News. Yan ang mga balita halidig sa DWB Kamsur. Iniyan sa disana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Benny, ka mga balita dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada area. Oras yata niya matuga ang 18 sa magalampas ang alas 6 ng pag-aga. Aramon tala sunod mga balita magali naman sa KM Kakampi Partido. Kailangan naman sa mga balita si Rene Orillo sa Partido. KM Partido Kakampi Network News. Mabalot sa Kakamping June o yung mga balita gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Amay na pinaggapo na ni Congressional Aspirant asin na bagong amigo ka na partido, Marco Imperial Gumambaw. Ang house-to-house visitation kasudma sa mga barangay kan Bagong Bayan Pequeño asin na Bagong Bayan Grande sa katuyuan na personal na makaulay o makaulay kay ni ang mga residente sa sinambit ng mga barangay. Dapat sa sayan na kaplanuhan sa ikapat na distrito kan Camarines Sur, partikularmente digdi sa Banuan kan na Gawa. Iyon niya na ginakabayagan o kapayagan ni dating alkalde Raquel Slim na aspirante diwat sa kargong alkalde dito sa Banuan Kangawa, Camarines Sur sa lindong ka National Unity Party o kaya Team 1 na Kamsur. Susog ki mayoral candidate Raquel Slim. Alas 7 ni napagkagakaibanan si Vice Alkalde Biyong Panuelos, aspirante para bukal ka ni kapat na distrito ka na probinsya ng Camarines Sur. Pinagapunan kan bagong amigo kan na partido Marco Imperial Gumabaw ang house-to-house visitation sa barangay Bagong Bayan Grande na kung nasain saro sa nakaagaw sa tensyon ni Gumabaw ang nakatibangwang o day nag-ooperar na partido district hospital na namumugtak sa sinambit ng barangay. Napisar na ini ang hamana matapos na pabulusan ng bilyones de pesos na fundo kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Ang nasambit na ng pasilidad na pansalud anday napapakinabangan kan mga taga-partido, partikularmente kan mga taga-Banuan kan Gawa, Camarines Sur, ninulis sa kawaran permiso gikan sa lokal na gobyerno kan Banuan na Gawa, Camarines Sur na dakulang panghinayang sa parte ni Marco Imperial Gumabaw. Sosog pa ki dating alkalde Raquel Lim. Sayang nailing ang dedikasyon na sin kamautan ni Gumabaw na maserbihan ang partido area bantang apisar na darakulan mga barangay ang Bagong Bayan Grande asin Bagong Bayan Pequeño. Nayaon sa kasentruhan ka na Banuan na Gawa, Camarines Sur. Mayong kapagalan ng aspirante sa pagkakongrista sa pagkukundukta ni house to house sa visitation asin asisteran ang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pagkatauning ayudang bagas sa parte kan food distribution program kan gobyerno provincial. Uyan parte kan mga payag di dating alkalde Raquel Slim.
Sa pag-house na digdi sa Sabuyang Banwaan, nainat na po itong ibang barangay. Digdi po sa Sabuya, sa Bayong Gandhi, tigiling niya mo at hospital. Tapos, pagkakaulay niya ang naagihan niya. Saro-saro, kaya medyo haloy-haloy kami. Nasa terminal pa kami. May kami nagpuon, 7. Medyo haloy talaga, tapos pinakaulay niya ang mga tao. Gusto niya man talagang nahiling ko nga sa iyo na may makukrit talaga siyang gusto dito sa Sabuyang Banwaan. Kaya nahiling ko na kinukumbinser niya ang tao, pinakaulay niya. Mientras tanto, susog pa kay dating alkalde Raquel Slim sa pagbibisita ni Gumabaw kay bananantimuan na gawa si Nabucalbi yung Panuelos. Nagkukundok taman na sindanin na political caucus. Asin digdi pinagpapaliwanag kan sindang grupo ang sindan mga kaplanuhan. Digdi sa Banuan kan gawa Camarines Sur. Asin sa parte ni Gumabaw asin Panuelos ang sindaman na kaplanuhan sa ikapat na distrito kan probinsya nin Camarines Sur. KM Partido Kakampi mo Network News. Sa iba pa na barata, Comelec ka presentasyon nagapaluwas naman kan opisyal na listahan kan mga botante sa lambang barangay. Ni Loriana sa detalles kan barata. Tiga paluwas na kan Comelec sa Banuan in presentasyon Camarines Sur ang opisyal listahan o master list kan mga botante na o sa maabot na may national and local election sa barangay sa Banuan presentasyon Camarines Sur. Inilaging pahayag sa kapremios ni Mr. Arnel Añonego, Comelec officer kang presentasyon sa entrevista kang kakampremios kasubang pagkaaga. Susog sa pahayag ano pagkatapos ng ginibong final election registration board hearing o ERB hearing kanakaaging Pebrero 6, speed palawas naman subot tinda ang opisyal na listahan kan mga botante sa lambang barangay digdi. Sigun pa digdi kaya nakaaging pitsa 11 ngunya representatibulan nagpadukot o nagpaskil naman subot sinda kan sinambit ang official voters list o master list particularmente sa inda mga bulletin board. Nagdala naman subot niya ni sinda ng kopya kanis na nagkakaroon ng mga barangay digdi tangan na ipaskil man sa mga bulletin board kan barangay. Particularmente na pinag-inot nindang pinagdarahan iyon ang mga upland barangay digdi. Ipigpahayag pa man dyan, inalaan kan pagdarakan na official voters list sa mga barangay. Kanayo naman subot ninda ang pagbisita asin man inspection sa mga eskwelahan, partikularmente sa mga gigibuho ng mga polling precinct kaya nagagamiton para man sa sinambitan papabuto na eleksyon. Pinagkonfirma pa man ni Mr. Añonego na mayo man subot na problema sa mga classrooms o polling precinct na gagamiton na sa maabot na Mayo. Mientras tanto sa ngunyan na nalistahan kan official o bagaman master list kan na sinabit ng Banuan sa mga botante iguana nin kabilugan nin 14,442 na mga botante kung saan ang mga huling listahan na pinagpadala sa indakan na LCR naman nagkagarala na asin nag-transfer na sa master list ang pinag-cross out naman subutin na ni na bullpen alagad ini naka-noted man. Nagdagabareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Marinaga. KM Partido Kakampi mo Network News. Sa ultimong nga bareta ninuli sa padagos-dagos na hot pursuit operation kan mga personalized kan Philippine National Police sa Banuan kan na si Ruma Camarines Sur sa pagkikipagtabangan kan ama kan suspitsado sa panggagadan na si dating punong barangay ka na Kabugaw si Ruma Camarines Sur. Rason tanganin na dagos na mag-surrender sa mga otoridad si dating barangay kagawad Adrian Aril alias Jojo sa mga otoridad na suspitsado sa panggagadan sa biktimang si Fritz Nil Matenso. Sarong para si Rasin residente man ka na kaparehong barangay sa entrevista kan KM Kakampi Partido Kasudma. Kay Police Captain Mark Anthony Cledera o IC Chief of Police kan si Ruma Municipal Police Station. Sa likod kan sinang pinagkukundukta nga pursuit operation, iuman na sa iyan na pakikipagnegosyer sama kan na suspitsado na si dating punong barangay Danilo Aril na isurrender na sa Aki asin at umangon an sa iyang naginibuan na krimen na naging positibo man na sinambit ng negosasyon. Sigun pa maninis sa epikan na pulis sa kana si Ruma Camarines Sur. Kon kaya duang aldaw makalis ang insidente nin pananaga, voluntaryo nag-surrender ang suspitsado sa mga personahes kan PNP mientras na ini anyaon sa Integrated Northbound Terminal sa Kiburak Drive, Bagong Bayan Sur, Naga City.
Nagluluwas pa sa investigasyon kan mga otoridad na selos ang naging sa kan krimen. Mantang dudan suspitsado na ang biktima sin ang sayang esposa igwanin sikretong relasyon. KR Partido, kakampi mo, Network News. Mientras tanto, yan po palan sa linya si Camping Dad sa Prado, sa nung lalaki na may kasong estafa, arestado kan na tigaw na PNP, Dads Prado sa detalyas kan barata. Arestado ang sarang lalaki na pigkukonsiderar na wanted person sa Banuan kan tigawon kan mga operatiba kan tigawon Municipal Police Station, Kasodma, Pebrero 18, 2025, bandang alas 12:30 hapon, sa ginibong manhad sa operation sa Barangay Karikayo, tigawon Camarines Sur. Ini sa panginot ni Police Captain Inarvic Flores, officer in charge, asin pigbisto ang suspitsado sa rong 34 anyos, soltero, asin residente kan PT Lilin Street, Barangay Poblasyon, Tigawan, Camarines Sur. Nasabi nga akusado ay naristar sa visa ka na warrant of arrest para sa kasong estafa sa pagikan na pagtipikar ka na dokumento publiko. Article 48 in relation to Articles 315, paragraph 2, letter A, and Article 172, can revise Penal Code na may criminal case number 3-5431 na may pagrekomenda na piyansa kantidad 18 million pesos para sa sayang temporaryong libertad. Pinaaraman sa akusadan sa iyong mga derechos konstitusyonal, sinandahilan kan pag-arrestar sa iya. Sa presente na akusado yaon sa ipaturakan Tigaon Municipal Police Station para sa magkakaligong disposisyon. Nasabing operasyon resulta kan mas pinapusog na kampanya kan kapulisan laban o kaya kontra sa mga tabong nagkasala sa ley. Iyon maninian na patunay kan pagtatarabagan sa pagkuntanan kan mga namamanawaan asin kan kapulisan penganing mamantenir ang matiwasay matuninong asin maswag na banwaan. Para sa kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KR Partido, kakampi mo, Network News. Kamping Junior ng katripunan ka na mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido, nagatod sa indukan na mga barata. Ang sinupong lingkod, Rene Aurelio sa Babalos, Maraynaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:29 ng oras yata ngunyan, isunod na mga bareta halis sa BBS FM Naga City kay Barang Duman si Junel Cuba. Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Kumpirmarkan PNP na salawag kan siyudad Kanaga ang kaput pa sa naninda ngunyanda na mga ebidensya sa paggadan ki Doktora Rajenda Munit Romaldis Overgaini kanda Bicol Medical Center iyo na mga circumstantial evidence na ngunyan paragos pa anda pagkuakan na PNP nin mga affidavit na pwede manda magsuporta sa inot na mga nakuha na mga video footages tangani manda digdi anda krimen ma-file na sa kaso sa opisina kanda city prosecutors sa piskalya sa ibong kadiya paragos pang pigahanap kanda mga pulis and person of interest na si Remart Martinez. Ini iyo ang live-in partner kan biktima na si Doktora Romaldis kan BMC duman sa mga lugar na posibleng dumanan asin paiplian kan suspetsado alagad day nahihilingkan na PNP ang nasabing persona sagkod ngunyan si Remart Martinez ang person of interest mayo pang pinapailing na kooperasyon sa liderato kan Philippine National Police Naga asin na mayo pamanda nin abiso patin ang pamilya kani kon ini personal na masungko sa saindang hefatura. Piglinaw man kanda PNP na paragos man ang saindang pagkalap nin mga impormasyon sa iba pang mga anggulo para man mas lalong mapaiwas ang investigasyon sa paggadan ki Doktora Romaldis kan Bicol Medical Center o yan parte kan mga payag ni Police Major Jobil Lunar ang Chief of Police kan Station Number 2 kan Naga. Yes sir, ngunyan po, igwa po kami nga mga ginigibo na po yan, na mga lakaw. Ngunyan po, nakuha po kami ng kapos ng affidavit and na magsusupplemental naman sa nakuha na
mga video footages. Tanganin po niya yung kaso, kung pwede may file ka na sa kaso, and kung pwede na po sa piskal, so makapag-file po kita ng kaso. Iyo po, ngayon po, ang mga ebidensyang kaputa muna ay circumstantial evidence. Ini po, nagmako kita rin ng affidavit ng aldaw to supplement dumaan po sa mga circumstantial evidence. And ini yung pong person of interest, sad to say, hinahanap na po and sa mga posible na pwede niyang ulian, kailan nito po siya nakikilig. And hanggang ngayon po, dahil may po siya ng cooperation sa PNP na kung ano man po sa yan size po. Ayo po, dito po pinahali itong anggulo pa sa ibang bagay. Kasi iyo po, naghahanap pa po kitang ibang anggulo sa ibang bagay na kung sakali po pag magkaigo kita. Kasi ang gusto ko po kaya lawakan ng investigation. Aning pa kung ano po ang saputan and kung saan po mag-risk. Ito po ang mga ebidensya na magtutuklo. So, yan po ang makupayanta. Okay. Si Police Major Joe Villunar, ang Chief of Police kan Station No. 2 kanda Naga City PNP, pigkumpirmar man ni Major Villunar nasaro sana ang tama kan biktima na si Dr. Romaldiz. Idisa sa iyang payo na luminagbas ang bala sa may tuong talinga. Idi base manda sa itinaong report sa Indakan na suko na iyoman ang nag-examine kan bangkay ni Doktora. Sa investigasyon kan suko sa kakan PNP, posibleng kataid sana kan biktima ang suspect na nagbadildigdi. Dagdag pamada ni Villunar na mismong sa laog kan kotse binadil si Doktora Romaldiz kung saan mismo nahiling anda lawas kani. Asin na duman mismo na ko anda bulit, asin na sa laog mismo kan auto nahiling anda pagtablada ka na nasambit ng bala. Posible man na pinaigda na lang ang biktima kana suspect para da mahiling kan mga tao. Uya si Police Major Joe Villunar. Base po naman sa nahiling sa and sa report po kang initial po natin na kansuko, saro lang po sa may payo, sa may left ear, naglampas po sa may right ear, sa likod. Iyo po, kasaid niya po. Ini po ang payanta, imbestigahan ta. But I'm sure po, sa law ka sa stage sabi na din. Kasi tumanta po na ako si reform bullet and yung tablada po kang bullet, tumanta po na hiling. Sa baba po may mga dugo. And po ang bala po kaya nagtama sa matagas sa part kang sasakyan, paglampas, nahiling ta po. Ayan po ang payanta, hihiling ta. Kung sabi ko nga, ito naman nagtama sa may matagas na bagay, so dahil siya naka-reply. Maybe po, reply na lang sa kanin. Mahiling. Sabihin na kaya parang turog lang ang tawol. Arti pa yan kan mga pahayag ni Police Major Joe Villunar. Base pa sa nako ang islag kan PNP sa laog kan auto kan biktima na pagaraman na sarong kalibre 45 badil ang ginamit kan suspect sa pambabadil sa doktora. Base man sa pag-check kanda background kanda person of interest asin man kan biktima sa FPO kan police na pagaraman na andua pariyong dailisensyado o bakong mga gun holder an mga ni kaya nagngangalas ang PNP kung sa inako anasambit ng badil. Uya pa si Major Joe Villunar. Base po naman sa nakuha sa pong islag and is caliber 45 po. Ngayon, background check sa po ini, check sa po ini sa RCECO, sa EPO. Iniyo po, man po license, dahil po siya license owner, gun holder. And at the same time po, pati po itong biktima, ta din, background ta din kung license owner, gun owner. Nahiling ta po, dahil man po. Mayo po sa indang license gun owner. Kaya nagtangangaras po kami kung sa inyo nakuha ba. Arti pa yan kan mga paayag ni Police Major Joe Villunar. Ipinagpaayag ka na sambit ng opisyal na mayo man sindang tinataong talaan sa pagsungko kan person of interest sa ipatura kan pulisya ninulita sa kununyan. Focus pa ang PNP sa ginigibong investigasyon. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Darakulang malls asin subdivision sa Naga rason sa pagbaha sa siyudad kan Naga. Buyit padere sa detalye. Nakikipag-ulay na ang City Engineers Office sa talang mga subdivision, Darakulang Mall sa siyudad kan Naga para sa pighahanap ng solusyon sa pagbaha pagkatapos na madiskubreng inabarahan asin dagustan na sulat ang mga drainage canal. Saro inisa nahiling na problema ninda Engineer Jose Regor Ardesa na iyo an in charge sa drainage mapping na ginigibo niyan bilang parte kan City Disaster Risk Reduction Management Office na ang pinakatuyuan ang mainaan ng kaskas na pagbaha maski sa simpleng pag-ulan sila.
sigun kay Abdisa, mga old drainage sa endang na-discovery, kaya kahit po na ribayan ng tama sa panahon, o urog na sa mga barangay, may mga malls asin subdivision, araw kang Triangulo, Concepcion Pequeña, Concepcion Grande, asin Kararayan. Para sa BBS News, Boyet Perez. BBS, Basta Bareta, sigurado. 744 na mga 4-piece beneficiary sa Camarines Sur may pagbalga sa mga kondisyones kan programa kan taon 2024. DSWD Iguaning Patanid, Daryl Banya sa detalye. Nag-abot sa 744 ang mga beneficiaryo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program migdi sa probinsya ng Camarines Sur na nagkaiguanin pagbalgar sa mga kondisyon kan programa o misbehavior cases kan taon 2024, mantalong na taon, iguana tulos na 61 recorded cases sa nasa 125,914 na mga beneficiaryo kaini. Inian na datos na pinaluwas ng Department of Social Welfare and Development Grievance Officer o sa opisina kaini base sa mga verify nindang mga audit at mga findings and implementers ng programa sa pagkagabsan sobra sa 2,000 ang misbehavior cases sa Bicol Region kan taon 2024. Kaya sa mga pagbalgar, iyo ang pagsugal kan sarong miyembro at ang pagsangra kan cascade. Kanang talikod na simana, iguanin mga beneficiaryo kan 4P sa Banwaan ng Taraman na naaktuhan kan Philippine National Police na nagbibingo sigon sa sinambitang opisina sa ila sa pagbalgar, tinatawan ng warning letter at nag-aagi man sa case management. Sa ikaduwang pagkakataon, warning letter giraray at man suspended ang grant sa sarong periodo at dahil na ini makukuapa. Sa third offense, mapatanid na ang patanid ng DSWD, ahaliw na bilang beneficiary at dahil na magkakaigwa pa ng tsansa na makaibaluat sa sinambit ng programa. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Supply kang karning origa, posibleng magkulang hulita na papaduman sa mga parabakal nin origa na mga taga Manila o kay Isminda sa detalye. Problema dungo yan. Problema dungo yan. Mga para tindanin na karne sa sentro ka na siyudad ni Naga ning huli naman sa pagkulang-kulang subot ka na karne na ipinagtitinda sa sendang papaga. Inining huli naman sa napag-araman ninda na mga karning urig o mga buhay na urig na napapaduman sa mga negosyanteng pasiring duman sa Metro Manila asin ini mas halangkaw pinagkukuaning mas halangkaw ang kantidad kun kaya supply kan urig mahal na subot nila nakukuha na sulaminting nakakapagbakal kiyan sa sarong farm sa Banwaan Milaor Camarines Sur mga uriga subot nagikan man dyan sa partido area asin Rinconada halos masimot kan mga negosyante duman sa Metro Manila pinagdadara ang mga puhay na uriga. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping Junan mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Junal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Thank you, Junel, mga pagkiripid dyan sa BBS FM. Oras ganyan, alas 6:41 po ni Bagaga. Babalik tulos kami para sa mga ultimong bareta digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Dr. Romaldes, graduating bilang ubigay ni Resident Physician sa Bicol Medical Center, asin graduado sa pamantasan lungsod ng Maynila, College of Medicine. Nakaburol ang bangkay kanis sa Funeral Chapel dyan sa Galabaan, Camparatas Road, Kansyulag, Ganaga. Kasugma, nag-arabutan na ang sa mga kapamilya. Sigun sa pinsang kaning si Jackie Milara,
Nagapunan siya sa person of interest na si Ray Martinez na boyfriend ni doktora na makipag-compare sa mga autoridad. Matandaan si Martinez, iyo ang huring nahiling basado sa CCTV na kaibanan kan doktora bago din ako ang gadan. Nagpahayag man si Milar na makatabang si Martinez sa mga autoridad tanganing madeterminaran kung anong sirkumstansya na nakapatos sa kagadanan kan sinambit ng doktora. Dapat man subot magpahiling ini kung talagang siyang mayong kasalan, lalo na at haloy na sila magkarelasyon ni Dr. Monet. Mientras tanto, ang PNP Naga sa liderato ni Police Colonel Erwin Rebellion nagbilog na ng Special Investigation Task Group na matutok sa pagresolbir kan sinampit ng pagkagadan kay Dr. Monet Romualdez. Sa iba po mga baretang diyatong ngunyan, nagpunan Department of Information and Communication Technology ng pag-instalar ng mga digital device na mataw ng free pati naman accessible connectivity sa marbaybang inapod na geographically isolated and disadvantaged area sa enterong Kabigulan. Sa pahayag, sinabi ni DICT Region 5 Director Rachel Ann Grabador na ang sinabit ng inisyatibo susog mismo sa kamamutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pakusugon ang digitalization asin paiwason ang connectivity sa enterong Pilipinas. Sa pahayag man ni Engineer Rap De La Torre, ang focal person kan DICT sa Region 5 asin free Wi-Fi for all program 60 low Earth orbit satellite Starlink units na nagkakantidad 14.7 bilyon pesos ang inidistribuir sa mga puwarang lugar sa pagikang broadband ng masa program o BBM. Sa kunyan, 19 Starlink units sa marabibang location sa enterong Bicol ang pigi-instalar na pagraman nakabari sa inisyal na nabugtakana ang mga barangay asin eskulahan sa mga munisipyo Kambulan duman sa Sorsogon, Gubat, Matnog, Magallanes, Santa Magdalena asin sa probinsya kang Camarines Sur 2 units sa Banwaan kang Karamuan, Camarines Sur. Pareta na sa ruwas kang Pilipinas kunyan. Sagod kunyan sa Radupan duwang runway kang Toronto Pearson Airport. Uli ka nagpaparagos na investigasyon sa nangyaring pag-crash asin pagbaliktad kan Delta passenger plane. Erot naman na i-report na mayong nagadan asin gabos na 80 lunod kan pampaserong aeroplano salbadong na evacuar kung saan 77 degree mga pasayros apatman ang crew members dawa na nga ni may 18 nairestrong nairido. Sigun ki PEL Regional Paramedic Services o sigun sa PEL Regional Paramedic Services 18 persona ang dinala sa local hospitals kung saan 2 adults asin sarong aki ang nagsapo ng critical injuries. Sa ngunyan, dahil pamalinaw kung paano nagbaliktad ang aeroplano daw wala nga ni posibleng nakapitar subutigdi ang makusog na duros. Sa Meteorological Service kang Canada, nairistro ang duros 32 miles per hour asin ang rapado niya 40 miles per hour sa sinambit ng aeroporto kan mangyari ang plane crash kasabay kang pag-agi kang rimdance kang winter storm sa may Toronto, Canada. Kakampi Network News. Mga tugang, yara po mga baretang sunod ang tabihanan sa Kakampi Network News kunyang pong aldaw na Biyerkules, Pebrero 19 taon 2025. Mga baretang sunod ang tabihanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asin man sa 91.9 PBS-FM sa Naga City. Nantabayan naman kami sa FB Live sa pagkarampukang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Kay barang ko si Ivan Bulawan sa Lado Teknikal, halip po digdi sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. Ako si Jun Bernas, mabaros ka sa inyong pagantabay. Good morning, Kamsur. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. PBS